pasalamat nila. Jima Huxon and family, Marivic Asuncion, Baldosa family, Mr. and Mrs. Christopher Garcia and family, o Calisas family. Alang sa kapahulayan sa kalag nila, Anisita, Domingo, Jeremias, Florencia, Vicente, Susana, Virginia, Leticia, Eduardo, Santiago, Yuncia, Fortunata, Petronio Sr., Eufrasio, Arnold, Ilzar, Daniel, Victoriana, Isidoro, Mariana, Leonela, Luijan, Basiliso, Amando, Lourdes, Carolina, Teresita, Carlos, Jose, Florentino, Virginia, Virgilio, Oliva, Felix, Anatalia, Andres Sr., Benjamin, o Alicia. Mga igsuon, karong Dominguha, ang simbahan dinhi sa Pilipinas nagsaulog sa kapistahan sa Santo Niño, kundiin gipasidunggan o gisimba nato ang batang Jesus. Atol ning maong kapistahan, gihinumduman usab nato ang Pontifical Missionary Work of the Holy Childhood. Nagsugod usab karong adlaw ang Week of Prayer for Christian Unity. Sa pagpangulo ni Reverendo Father Franz Atienza, OFM Capuchin, sugda nato ang pagsaulog, ang Eucharistia diha sa pag-awit. Manindog ang tanan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panag-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsuon magsud kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios, Makagagahom sa tanan. O kaninyong mga igsuon, kay nakalapas sa dako uyamot, sa hunang-una, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong Ama. Kaloy-an unta ka sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami.
Mag-ampo kita. Amahan nga anaas sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanan, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himo ang nga magsunod kami kaniya sa matidnoanong mga kasing-kasing. Kabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang kingharian, dinhi kanamo ug sa pagdaugat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kinaamang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug haruban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinitlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos sa miaging panahon. Gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neptali. Apan ang mga umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw, ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngitan, nakakitag dakong kahayag, ang nagpuyo sa mangiog nga dapit gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasud Ginoo. Nagmaya siya diha sa imong atubangan sama sa pagmaya sa mga tao. Inig kating ani ug ingon nga maglipay ang mga tao. Inig bahin-bahin nila sa ilang inilog kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian. Ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka anak lalaki ug nganlan siyag maalamong magtatabang. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Tubag, ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siyag katingalahang butang, pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog. Nakabot niya ang kadaugan. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipailan niya ang kanasuran, ang iyang makaluwas na gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglibad nga gugma o pagkamaulungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Diyos.
Dayga ang Ginoo dinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog og huni diha sa mga alpa. Bulhuta ang mga trumpeta ug mga budyong. Ug singgit sa kalipay atubangan sa Ginoo nga atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini sukad pa pagkadugog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus o nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hulong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo o naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang gamhanang Amahan nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon o magpadayag sa Dios kaninyo aron ila kamo kaniya. Nanghangyo usab ako nga malandagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo kung unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo o hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan ikapsab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini nasuko siya og niingon sa iyang mga tinun-an. Paria kanako ang mga bata. Ayaw sila kiti. Kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niini mga bata. Timan ini nyo kini. Ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili may sakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata. Gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila.
Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag po sa tanan Mayong at happy buntag. fiesta po sa inyong lahat. Tayo ulit higit sa lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. No? We welcome Jesus in our lives. Ating siyang pasalamatan. Viva Pit Señor! Para matamlay. Tayo rin ay nagpapasalamat, no? Hindi lang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bultong anak, ang ating Panginoon, kundi dinala niya, pinili niya ang ating bayan, ang ating bansa para makatanggap ng kanyang biyaya. Viva Señor Santo Niño! Ayan, medyo malakas na. So yun po yung dalawang bagay na first of all ay ating inaalala sa araw na ito. No? So hindi lang yung ating debosyon, kundi yung talagang pagbibigay ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay mapabilang sa kanyang mga pinili upang makatanggap ng kanyang mabuting balita. Amen? And today, syempre, ating inaalala higit sa lahat yung kumbaga yung providence ng Diyos na sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng lugar, bakit pinili niya yung bansa natin? Kahit hindi naman tayo malaking bansa, ay mahirap lamang, pero out of His good providence ay nakarating sa atin ang regalo ng pananampalataya sa nagsimula sa debosyon sa banal na batang si Jesus. No? So tayo ay magtataka, bakit kaya out of many people in the world, yan, ang dami mas may malalaki pa, pero pinili ng Diyos na mapadpad dito si Magellan, no? So hindi po siya parang hindi lang siya aksidente, no? Hindi lang siya incident na napadaan lang sila. Yon ay nasa plano ng Diyos. No? So lahat na nangyayari sa ating buhay ay according to His great plan. At yun ang ating pinagpapasalamat na nakasama tayo sa bahagi ng kanyang plano at patuloy tayong pinipili ng Diyos para may pagpatuloy niya yung kanyang pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita sa pamamagitan nating mga Kristiyanong Pilipino. No? So alam natin tayo ngayon ay nagdiriwang ng ika-500 years na taon ng ating pagiging Christian nation. So sa ating kasaysayan bilang bansa, hindi lang bilang buhay pananampalataya, ang ating pananampalatayang Kristiyano ay may napakalaking bahagi sa atin bilang isang bayan, bilang isang kawan ng Diyos. At yun ay isang bagay na dapat ay ating pinangangalagaan, na sa kabila ng marami pa rin nating pinagdaraanan, ating simbahan patuloy pa rin nag-struggle, no? Marami ang gustong pumigil sa atin, sirain ang ating simbahan, pero ang kalooban ng Diyos, dahil ito ay kanyang kalooban, walang sino mang pwedeng pumigil. No? So kahit ano pong mangyari, yung 500 years ay tatagal pa yan. Dahil tayo ay nasa ilalim ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. No? Tatlong bagay po, tatlong puntos ang pwede nating pagnilayan sa araw na ito. Una, ang ating pananampalataya talaga ay regalo rin mula sa Diyos. No? So tayo ay maraming debosyon. Nagkataon lamang na Santo Niño yung unang debosyon na nagkaroon tayo. Bago pa man tayo nagkaroon ng debosyon sa Mahal na Ina, sa iba pa mga santo, nagsimula ang ating pananampalataya bilang Kristiyano sa pamamagitan ng batang si Jesus. So ito talaga ay isang regalo. No? Ang pananampalataya ay laging regalo. Hindi natin deserve and yet ay ibinibigay sa atin ng Diyos. No? So faith is always a gift. Yun dapat yung ating laging tinatandaan sa ating buhay. Na anuman ang meron tayo ngayon,
ating paniniwala, ating pananampalataya, ang ating mga ginagawa bilang Kristiyano, bilang mabuting tao, lahat ito ay biyaya mula sa Diyos. Hindi niya tayo nilikha lamang para magsaya sa ating buhay. No? Habang tayo ay lumalago sa ating buhay tao, binigyan pa rin tayo ng Diyos ang pagkataong lumago tayo bilang mga anak ng Diyos. So hindi lang tayo nilikha. Tayo ay kanyang mga anak. No? Dahil pinagnilayan natin ng Christmas. Dahil sa pagkatao ng ating Panginoon, tayo rin ay naging miyembro ng napakalaking pamilya ng Diyos. At yan ay hindi magiging makabuluhan kung hindi rin tayo bibigyan ng tamang pananampalataya sa ating buhay. No? So ang pagkakataon na napadpad ang banal na Santo Niño sa buhay natin ay kanyang providensya para tayo ay gabayan sa ating buhay, para magkaroon ng masigit pang kahulugan, purpose ang buhay natin. Hindi lang tayo tao nilikha ng tao para sa mundong ito. No? Meron pang isang lugar kung saan nakatakda ang ating huling kahantungan. No? So lahat ay patikim lamang. At kaya nga may pananampalatayang binibigay ang Diyos para tayo ay gabayan patungo sa Kanya. No? So faith is always a gift. Tayo nagpapasalamat sa debosyon, sa maraming debosyon na mayroon tayo. No? Nagsimula sa banal na batang si Jesus, sa ating mahal na ina, sa mga santo na minamahal natin. Lahat ito ay gabay para tayo ay mamuhay bilang mga anak ng Diyos. No? Ikalawa, kung ang pananampalataya ay regalo para sa atin, bawat regalo na binibigay ng Diyos sa atin ay kailangan nating pagyamanin. No? So lahat ng binibigay sa atin, may purpose ito sa buhay natin. Ibig sabihin, dapat nating alagaan, no? Pagyamanin, dapat yung devotion natin nag-grow. Hindi lang siya devotion, walang kwenta yung devotion kung hindi naman siya nag-grow. Ibig sabihin, hindi tayo lumalago. Ang dami nating devotion. Nakakatulong ba ito sa buhay natin? Sasabayan natin ito ng ating pananalangin. Sasabayan natin ng ating paggawa ng mabuti. Yun yung mga paraan para yung pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos ay nag-grow. Ibig sabihin, nagmamature. Tingnan natin ang batang si Jesus. Sabihin natin, bakit ang dami yung debosyon? Katatapos lang ng Nazareno o Pasko. Tapos bumalik na naman kayo sa maliit na batang si Jesus. Di ba? So sa ating scriptures, nagtapos yung buhay bata ni Jesus sa loob yata ng templo. Tama po ba yun? Sa mga katekista, tama po ba? Sinasabi lang sa Bible yung si Jesus ng bata pa, parang natapos yung si Jesus ba ay natagpuan sa templo. No? At sabi doon, pagkatapos ng maraming mahabang panahon, si Jesus ay lumago, tumanda, at yumaman ang kanyang karunungan. Di ba yun lang ang sinabi? So si Jesus hindi nagtapos sa pagiging bata. Pero sa lahat ng bahagi ng buhay ni Jesus ay pwede natin gawing modelo. Sanggol, bata, binata, hanggang si Jesus ay lumaki, lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay pwede natin gawing modelo rin ng ating buhay. Ngunit tulad sa ordinaryong buhay natin, yung bata, dapat siya ay tumatanda. Hindi lang physical, kundi spiritual. So tulad sa pananampalataya, mananatili lamang siyang butil kung hindi mo siya in-nurture. Diba ang Panginoon naghahasik ng butil ng pananampalataya? Kung hindi mo siya didiligan, kung hindi mo siya aalagaan, hindi siya lalaki. Tulad din po sa atin, hindi tayo mananatiling isang bata lamang. No? Tulad sa pananampalataya, si Jesus, hindi siya nanatiling bata lamang. Tulad din sa ating buhay na ordinaryo, si Jesus nagdaan sa lahat ng stages ng pagiging tao. At yun na nagpapatibay sa ating pananampalataya na ang Panginoon nga ay Diyos, ngunit nagkatawang tao.
sapagkat siya ay isinilang bilang katulad din natin. Lumaki rin, nagdaan sa pagiging bata, inalagaan ng kanyang ina at ama tulad natin, at kaya yun din yung ating magiging modelo ng ating buhay. Hindi lang tayo nananatili sa debosyon na mayroon tayo. Kailangan ay nag-grow, nagmamature, lumalaki upang mas higit na magbunga pa ang ating pananampalatayang tinanggap sa buhay natin at sa buhay ng ating kapwa. No? So devotion or faith should mature or shall grow. So walang silbi yung devotion natin kung wala naman siyang ibinibigay na magandang bagay sa buhay natin. Hindi naman tayo nagbabago, natilit sa ating ordinaryong buhay lamang. So walang silbi yung devotion na mayroon tayo. So it has to grow. Just like the Lord, He also grow. No? Hindi siya yung Santo Niño lamang na ating sinasamba. Siya rin yung Nazareno na nagpasan ng krus. Siya rin si Jesus na hinako sa krus. Pero siya rin si Jesus na muling nabuhay. No? So yun ang ating pinangahawakan. At sa ating pagdiriwang ng banal na Santo Niño ay mas pinapalalim, pinapatibay ang ating pananampalataya na si Jesus nga ay sadya, Diyos siya galing sa taas, sabi sa second reading, no? Galing siya sa taas pero dinanas niya lahat ng buhay ng pagiging tao upang ipadama sa atin ang kanyang labis-labis na pagmamahal at awa. No? So yun ang ikalawa. At ikatlo, para naman sa ating napakagandang gospel message, no? Sabi ng Panginoon, ang sinumang nais makaranas ng kaharian ng Diyos, makarating sa kanyang kaharian, dapat ay manatiling tulad ng isang bata. No? So tingnan natin yung imahe ng banal na Santo Niño, yung original na image niya, di ba? Siya ay patang hari. No? Napakaganda ng kanyang kasuotan. Itong mga iba ay sumulpot na lang, di ba? Pero the original image of the Santo Niño is he is a king. So hari siya. Ibig sabihin, yung kanyang paghahari ay may kaugnayan sa ating buhay espiritual. Yung sinasabi ng Panginoon na manatili kayong bata. Ang tawag doon ay spiritual childhood. So alam natin hindi yung batang isip, no? Kundi yung bata sa kanyang gawi, asal towards doon sa nakatatanda sa kanya, towards sa Diyos. No? So napakalaking kahulugan yun para sa atin. Ang Panginoon na isinilang bilang bata ay siya ring hari natin. At kung tayo ay makikinig sa kanyang salita, para rin tayo ay makaranas pa ng walang hanggan niyang paghahari, sabi niya, manatili tayong bata. No? Yun ang secret in going to heaven. Kumbaga yung pananampalataya natin, hindi lang siya debosyon, hindi lang siya nag-grow. Dapat yung pananampalataya natin ay magdadala sa atin sa langit. No? Ang pananampalataya natin dapat ay magdadala sa atin sa kanyang kaharian, sa kanyang walang hanggang paghahari. Doon lamang magkakaroon ng matibay na kahulugan ang debosyon na nagkaroon tayo. Kahit anong debosyon na mayroon tayo, magkakaroon lamang yun ng kahulugan kung lahat po tayo ay magkikita-kita sa kanyang kaharian. Paano? Ang sikreto, sinabi ng Panginoon, manatiling bata. Be childlike, not only childlike, but Jesus-like. So yun po yung secrets ng sikreto ng buhay natin. Mahirap, pero binigay na ni Lord yung sikreto. Manatili tayong bata at manatili tayong katulad ng ating Panginoon.
para patuloy nating maranasan ang kanyang paghahari sa ating buhay. Nawa sa ating pag-alala ngayon muli sa kapistahan ng Banal na Santo Niño, nakalipas na maraming araw sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, sana mas pinatibay pa muli yung ating pananampalataya sa Diyos. Sana binigyan pa tayo ng sigasig na gawin natin yung misyon natin. So lahat po tayo ay may misyon, hindi lang ingatan yung pananampalataya mayroon tayo, kundi patuloy na ipagamit natin yung ating sarili sa Diyos para Kanya maging instrumento pa para patuloy na pang maranasan ang Kanyang paghahari dito sa mundo. So, ang mga Pilipino ay pinili ng Diyos. Something that we can be proud of, pero hindi lang nagtatapos sa pagiging proud, pagiging masaya. Gawin natin po yung ating tungkulin. Lahat tayo ay kaisa ng simbahan para alagaan pa yung ating buhay pananampalataya. Lahat tayo ay kaisa ng simbahan para hindi lang 500 years yung ating abutin, kundi hanggang dulo. Hanggang dulo at hanggang langit ay magkikita-kita tayo. Gusto niyo po bang magkita-kita tayo sa langit? Gusto ko? Sana po ay gusto niyo rin. No? Sa happy fiesta po sa inyo. Viva Pit Señor! Viva! Viva Señor Santo Niño! Viva! Happy Sunday po sa inyo lahat. Palihog manindog. Ating pong ipadayag ang ating pagtuo. Nagato kami sa usa ka Diyos, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos. Ianak sa Amahan sa walapay katuwigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Ianak dili binuhat. Usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao o alam sa atong kalawasan, mikanaot siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tawa. Tungod ka nato gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o idubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya. Aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga hinatay. O ang iyang inharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, simba siya o sinumaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagkatoo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasiluan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga natay, o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Maigsuon ang Ginoo, migapos sa atong kahuyang o miambit sa atong kinaiya, aron kita makaambit sa iyang pagka-Diyos. Mag-ampo kita nga sama kaniya, mahimo kita mapaubsanon. Sa matag pag-ampo kita moingon, Señor Santo Niño, dungga kami. Señor Santo Niño, dungga kami. Alang sa atong inahan, Santa Iglesia Katolika, nga magmakanunayon siya sa pagpahinumdum sa katawhan nga ang Dios misulob sa sapot sa ulipon aron kitang mga tao iyang maalagaran. Mag-ampo kita. Señor Santo Niño, dungga kami. Alang sa mga opisyales sa atong panggamhanan nga ligunon pa nila ang balao sa pagprotekta sa katungod sa atong mga kabataan, ilabi na kadtong mga biktima
sa pagpang-abuso, mag-ampo kita. Senyor Santo Niño, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga mahimo unta kitang sama sa usa ka bata, nga puno sa kalipay, pagkamatinud-anon, o pagka mapaubsanon, aron kita mahimong angayan sa iyang gingharian. Mag-ampo kita. Senyor Santo Niño, dungga kami. Alang sa mapadayunong kalipay sa mga naghalad sa ilang pag-ampo o pasalamat dinhi ning misa, ilabi na sila Gemma Huxon and family, Marivic Asuncion, Baldoza family, Mr. and Mrs. Christopher Garcia and family, and Kalisa family. Mag-ampo kita. Senyor Santo Niño, dungga kami. Alang sa kapahulayan nga dayon sa tanang nangamatay, ilabi na ang kalag nila Anasita, Domingo, Jeremias, Florencia, Vicente, Susana, Virginia, Leticia, Eduardo, Santiago, Leticia, Fortunata, Petrolio Sr., Eufrasio, Eleazar, Daniel, Victoria, Isidro, Mariana, Yunira, Louis John, Basiliso, Amando, Lourdes, Carolina, Teresita, Carlos, Jose, Florentino, Virgilio, Olivia, Felix, Anatalia, Andres Sr., Benjamin, and Alicia. Mag-ampo kita. Senyor Santo Niño, dungga kami. Alang sa atong personal nga panginahanglan, mag-ampo kita sa hilom. Amahan namo dungga ang mga pag-ampo nga among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog ug maglingkod. Palihog manindog. Maigsoon pag-ampo kamo, aron ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Dios among amahan uban sa masadyang nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himo nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nga kanimo sa higpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunghay ug makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadyang among makasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita himaya sa iyang pagka-Dios. Apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan ingon man sa pag-uli siya niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nga nasa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gabi ka o Ginoo ang tuburan sa tanang pasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kinialang ka namong lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mituwas siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipikas ang nihatag nini ngadto sa imong tinun-an ug miingon. Dawata kini inyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kini og pag-inom ka mga tanan, ikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-oton hay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mautubang ug malagad kanimo. Himo nga kami ang malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang namatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudom sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kanabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Ano Lorenzo Ruiz, nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuwigan. Uban kanila amoy kang kadaygon ug amoy kang humayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo gimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-ampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudukan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uod dinhi sa yuta nga ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa mga panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwasan sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ining panahon. Aron kinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pakita ta ang pag-inigsonan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas o dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kanabuhing dayon. Amen.
Jesus ko, nagato ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot kong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalag sa paagi nga espiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Pagkaon sa
Palihog manindog. Mag-ampo kita. O Diyos, among amahan, niining santos nga Eucharistia among gitagyaw, ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabuton, magtubo sa panawigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kiniamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Itang tanan, Diyos among amahan, nagadangog kami kanimo sa imong panginahanglan, aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa matang sa hinungdan niining maong kagaw ug sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Biyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglan makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod niining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Palihog manindog. Ang Ginoo maana kanimo. Maanaa usab kanimo. Ito ko po ang inyong mga ulo para sa ating panalangin sa Diyos. Ang Diyos nga mitawag kaninyo gikan sa kangitan nato sa iyang kahayag nga katinglahan, siyang kaluoy unalangin unta kaninyo og maglikon sa inyong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Amen. Og ang Diyos maghimo unta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga igsuon. Kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo nga karong adlaw nagpakita nga kahayag nga nag-anyag sa kangitan. Amen. Pagkatapos sa panahon udangat unta kamo ngadto kaniya ang gipangita sa mga mago samtang naguna kanila ang hipituon o sa dakong kalipay gipalgan nila ang kahayag nga gikan sa kahayag si Kristo ang Ginoo. Amen. Og ang panalangin sa makagahom nga Dios sang mahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo mukonsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos sa misa, data ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.